Magandang araw po mga kababayan yan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Naway safe po ang lahat. Pagsasaluhan po natin ngayon ay crispy pork chop. Meron po tayong sotanghon. Sa sotanghon at pork chop recipe po, pwede nyo po i-follow po ang video. Kung mukbang, pwede nyo na po i-fast forward. Sa pagluto po ng sotanghon, meron po tayong iba't ibang versions. Igisa po muna akong bawang. Gusto ko po golden brown yung bawang sa sotanghon. Yan po kasi nagpapasarap yung sabaw. Diba? Ay naku, hindi na po ako mapagkatulog talaga. Imagine. Next week nasa Pilipinas po. Naway nakalipas po ng maayos ang mahal na araw at Ramadan po sa ating mga kababayan na safe ang pagnilay-nilay at pag-ayuno. Yan. Super golden brown po yung ating bawang. Gagamit po ko ng sibuyas na pula para mas magaganda po yung kulay ng sabaw, diba? Ito po yung isang paborito ko kapag mahal na araw po, sotanghon. Yung araw po, Huwebes Santo sa Biyernes Santo, umalit ako sa bisitang maliit sa amin sa Bulacan. Nagluluto po ang kabataan sa katandaan, Huwebes sa Biyernes po. Yung mga, siyempre fasting po, diba? Pero ibang ng mga manat sa naglalakad, namimigay po kami ng merienda, kasi ng mga merienda, pagkain, tubig, siyempre malayo po nilalakbay. Pero siyempre sa araw po ng pag-ayuno, wala na pong yatang ganun Hindi ko po alam sa ibang lugar. Lalagay na po ako ng sili, saka ng celery. Iba po naglalagay ng carrots. Tama po yun. Lakas ng tama po. Wala pong nabiling carrots Ay, walang nabili. Wala pong carrots sa rep. Nakalimutan ko bumili. Pero okay lang po yan. Kasi pasarapin na lang po natin. So po sa celery, gisadong-gisado para mabawasan po yung lasa na ayaw ng mga bata sa kanong iba. Dito po yung mga tao, maraming mga tao talaga na ayaw po ng celery. Mga kaibigan ko, mga Finnish, ako na pinatikman ko po sila ng sotanghon. Tapos sa tikman nila yung celery, napakamahal daw, parang ang sarap kasi yung sabaw. Nagustuhan na po nila to. Kaya itong niluluto ko po na to, ibibigay din po ko sa mga kaibigan ko mga Finnish, yung sotanghon. Nagustuhan na po nila. Susunod ko na po itong giniling na karne ng manok. Depende po. Kapag bibili po kayong giniling na karne ng manok, tatanungin po ninyo kung gaano karami ang halong fat. Kasi di ba ang manok may fat? Kung isang balat ng manok hinahalo po nila sa giniling, mas masarap po yung may konting taba ng manok o balat ng manok sa giniling. Sasabihin nga rin sa pag-isa, nagamit po ang ilang puso ng manok. Just hold on. Namiss ko rin pong magmukbang, ilang araw din po tayo din makapagmukbang. Siyempre, respeto po sa mahal na araw sa Ramadan, siyempre. Ayan. Gusto ko igisa po yan hanggang sa medyo magmantika. Ano po gusto ko yung tanggal po yung lansa. Masarap din po ito, may atay. Para mas mabilis pong maluto, lagyan na po tayo ng asin. Para mas mabilis mag-release ng liquid yung ating puso ng manok saka yung ating nilagay na giniling na manok. Mas mabilis maluto at mag-isa. Ayan, ito po yung sinasabi ko, medyo nagmamantika na. Lalagyan na po ako ng hipon. Ito po frozen. Ano na po, walang balat. Pero mas masarap po yung sa Pilipinas. Kahit tumpukan na hipon sa palengke. Nami ko napakatsaga. Mabalatan po yun. Tapos yung mga ulo, didigdigin. Tapos kakatasin. Mas masarap, mas malinamnan.
Huwag niyo po muna tatakpan na kasi yung hipon para hindi ma-overpound o hindi matalbugan yung lasa ng puso saka nung manok. Kaya niyo po munang huminga yung aroma, yung distinct smell, kakaibang amoy po ng hipon para hindi malansa. Ayan, lagay na po ko ng tubig. Depende naman po sa inyo kung gaano karami pong sabaw gusto niyo. Gusto ko pa sa sotanghon talaga maraming sabaw. Huwag niya lang po munang tatakpan. Maglalagay na rin po ako ng konting patis. Konti lang po muna kasi kanina naglagay tayo ng asin. Para yung alat, makokontrol po natin. Lagyan na po tayo ng toyo. Gagawin po natin. Tingnan lang po natin yung kumulo ng maayos. Yan, kumukulo na po. Maglalagay na po ako ng atsuete. Buti bumibili po ako sa Pilipinas pag uuwi po ako. Talagang bumibili po ako ng mga ibang ingredients. Gusto kasi talaga authentic po ang lasa. Yan po natin. Maglalagay na rin po ako ng paminta. Sa sotanghon po, mas maraming paminta, mas masarap. Lagyan po natin. Pakuloyin lang po natin ng maayos yan. Gagamit po ako ng rice vermicelli noodles. Ito gusto ko po ito sa sotanghon, medyo firm. Hindi po masyadong dadamihan. Ayan, tama lang po yan. Kasi gusto ko po mas marami po yung sabaw kaysa sa noodles. Yun po gusto ko sa sotanghon. Siyempre gusto nyo sotanghon gisado, pwede rin. Sotanghon din naman po kasi ang pagluluto nito parang ano rin. Parang pansit lang din. Yun po natin mabuti. Yan, tama lang pala yung noodles. Gusto po talaga maapaw yung sabaw. Halo-haloin po ninyo. Ayan po. Ihuli ko po itong repolyo. Kasi ayoko po ng overcook. Sa repolyo gusto ko po may konting crunch para mas masarap. O di ba? Napakaganda pong tignan ng ating sotanghon noodles. Ito, pag mga ganyan na, medyo hinahanap po natin ng apoy low heat na. Di ba? Perfecto. Sa atin naman pong crispy pork chop. Yan. Mataba po yung ano yan. Yung balato. Nilagyan ko, pinakuluan ko po muna to. Excuse me pinakuluan ko po muna to ng bagay. Hindi po kulong-kulo para may juiciness pa rin sa loob. Hindi yung dry na dry. Nilagyan ko po yan ng asin, paminta. Tapos ngayon po, pinatulo ko. Tapos, pinahiran ko po ng distilled vinegar. Natutunan ko po yung sa mga Thailander ko mag-iba yun. Tapos, lalagay ko po sa oven ng 175 to 200 degrees Celsius. Siguro mga lang po to 45 minutes to 1 hour. Natikman ko na po. Perfecto po ang lasa. Parang dating ko. Lagyan na po natin ng nilagang itlog. Pag naglagay po kayo ng nilagang itlog, hayaan nyo po muna, huwag nyo po munang halu-haluin. Yan po, ilulubog nyo lang para kumapit yung kulay. Hayaan nyo po muna ganyan. Ayan po mga kababayan, luto na po ang ating sotanghon, o di ba? Espesyal na espesyal. Kung may carrots to, mas maganda pong tignan. Daming saw po, di ba? Okay na okay po yung ating vermicelli. Hindi po siya shiny pero okay lang po yung rice vermicelli. Depende rin po yung sa sotanghon. Ayan, ready na po ang ating crispy pork chop. Kaya na po tayo. Pabuhay yan! Maraming salamat naman po sa Panginoon. Sama na naman po tayo. Naway safe po lahat. Bago pa tayo salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa biyayang binigay niyo po sa amin sa araw TV na bigay. Naway ang mga nakaraang pong pag-ayuno at pagninilay-nilay ay naging ligtas po at mapayapa. Nakagabay po ang mga mamahal namin sa buhay, yung malalayo, lalo na po yung nakikipagsapalaran po sa ibang lugar. Naway ang bawat isa makauwi po sa tahanan ng ligtas. Kaya na po bahala po sa amin lahat. Isinusuko na po namin sa inyo lahat sa karan na Jesus. Amen. Ay, sa tao.
Dali lang po ah. Masa ko lang yung gilid. Ayoko po kasing maglamira dito sa magdiwara o maglamira. Ibig sabihin po yung pagdungis dito sa mesa. Diba? May talaga naman ang OCD ko. Ano to? Pangmasagin eh. Tayo sa ating bowl. Yung texture po nitong rice vermicelli. Same as sa kaya lang hindi po siya shyly pero napakasarap. Sa tahong gisado, ganda rin po itong rice vermicelli. Kaya siyempre yung sahog. Kita niyo po yung nilagay nating noodles eh, hindi ganun karami pero umalasa. Isang ko lang. At maglagay tayo ng sa soft drinks ako ngayon. Tagal din ng panahon. Hindi ko napag-soft drinks. Ang dali na po ang kawala ko. Kutsara. Ayan. Tarap. Kaya po talaga nasota mo na, no? Ito po tayo. Crispy pork chop. Ang sarsa po galing Pilipinas. Sabaw yung ating kanin para hindi dry. Tirayin natin. Itong ano, yung crispy pork chop, pag may natira o pwede nyo pong gamitin sa ibang putahe. Masarap po sa pakbit. Hindi po ito, di ba? Juice inside. At very soft. Pagkasulat ng walang kensya, walang celery para sa may kulang.
lasang malasa kasi giniset po natin ng maayos. Itong karne, naglasang lechon na. Meron siyang yung malambot na buto. Sarap. Mamaya muna tayo sa balat. Ito muna tayo sa ano. Init. Init pa. Meron lang. Yung bandang ilalim, hindi pala na crispy na maayos sa oven. Hindi ko nabaligtad. Pero okay lang. Lambot naman at saka ano, parang lechon. Ito crispy. Mainit. Sarap na puso ng manok. Bukas almusalin ka po yan. Tapos may tinapay na napakasarap. Sarap po sa Pilipinas. Ano monay? Plain monay lang sa akin. Okay sa tangong gisado. Okay pansit. Ibahan ako yung taba. Tatakot na ako. Sarap din niya sa akin. Kapsog yun.
Yung puso. Naman tayo sa tangon. Susmilang buka. Paborito ko pa sa tanghon, itong puso ng manok. Makunat-kunat, di ba? Tapos pag kinain po ninyo, may lambot, sarap, malinamnam. Tayo sa baba. Okay na sa akin yun. Basta pala yung tissue. Yan yung merienda ko tumamaya. Napakasarap. Tapos pala hindi masyadong nagkanin. Excited na excited kasi ako sa mukbang. Ilang araw din ako hindi nagkanin. Paano po, bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat ang sa biyaya binigay niyo po sa amin sa araw na ito. Naway ang bawat isa po, mas maging mabuti po sa kapwa. Pailap po ang respeto. Excuse me. Naway lahat ng mga namumuno at bago mamumuno. Excuse me. Ay mas pahalagan po ang kailangan po ng mga mamayan. Respeto at takot po sa inyo, Panginoon. Kaya na pong bahala po sa amin. Isinusukan na po namin sa inyo lahat sa kanang Diyos. Amin. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa pinilang lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ikat po lagi may na araw. Laban na!